Hello guys at welcome ulit sa panibago nating video, at sa video ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-conduct ng polarity index test or polarization index testing. Ang polarity index testing pala ay ginagawa para ma-check kung gaano ka-healthy yung insulation ng ating mga windings. Karaniwan itong ginagawa sa mga generators, motors, saka sa transformer. So, sa dulo ng video panoorin hanggang sa dulo dahil tuturo ko din kung paano malaman yung passing rate at paano siya computein. So, first ay i-check mo siya from high to low. So, from high to low or primary to secondary. So, from primary to secondary, magte-test ka ng 10 minutes. Tapos, i-record mo lang yung first minute and then sa last minute. Kung gusto mo ding i-test or gusto mo ring i-sulat yung mga test results in between intervals ng minuto, pwede rin naman, wala namang problema. So, lista mo lang siya. Lista mo yung 1 minute, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para makita mo yung gradual increase or decrease nung insulation level niya. So, pero I advise para hindi ka maguluhan muna, i-record mo kasi crucial yung first minute mo saka 10 minutes mo. Kasi yun yung pagbabasehan natin para ma-compute kung pasado ba siya o hindi. So, ayan guys, panoorin nyo muna and i-compute ko rin sa calculator mamaya sa bandang dulo ng ating video. So, itong testing pala na ito guys ay ginawa ko ito nung nasa Guam pa ako. So, ako ang in charge as pre-commissioning nila doon sa mga equipment. Kaya nagtitest ako. So, ang transformer natin, if I'm not mistaken, 25 kVA dry type transformer. Ang pang winding niya ay delta 2Y, tapos 230 to 110. So 230 volts siya and then 110 yung kanyang secondary. So sa Guam kasi baka malito kayo bakit may 230 at nag-step down pa ng 110. Sa Guam kasi may mga appliances kasing mga 110, karamihan doon ay mga 110 yung appliances nila. So ginagamitan nila ng dry type transformer para ma-step down, magkaroon sila ng 110 volts. So ang alam ko 230 or 208 ang primary niya, hindi ko na kasi matandaan. 208 to 110 ata, 110 or 120, something like that. So, hindi mo na siya kailangang baklasin yung mga nakakonect na mga configuration. Just ilagay mo lang sa primary yung hot leads mo na isa, tapos yung negative leads or yung common mo ilagay mo sa secondary, and vice versa, pwede mo rin siyang gawin. So, next na matapos mo, mag-inject ka naman sa secondary, tapos yung common leads mo dito sa primary. So make sure lang guys na naka-earthed or grounded yung frame ng ating tinitest para in case na may leakage, so ma-discharge agad doon sa ating ground or low impedance. So medyo matagal-tagal, so puputulin ko yung video tapos tuturo ko kung paano i-compute yung ating polarity or polarization index testing.
So bale sa first minute natin nakakuha tayo ng 1 to 30 mega ohms. So kung papanoorin mo ito hanggang dulo, yung 10 minutes natin ay nakakuha tayo ng 1574 mega ohms. So ang formula lang diyan is 10 minute divided by 1 minute. So kung ano yung reading mo sa 1 minute, yun yung i-divide mo doon sa 10 minutes. So makikita nyo sa calculator, ang example ko ay 1574 divided by 1230. Yung 1574, ito yung 10 minutes reading natin. At yung 1230, siya yung 1 minute reading natin. So, ang dapat na makuha nating result ay not less than 1. Kung greater than 1 dapat ang makuha natin. Ang pinaka excellent na satisfactory na result ay 2 to 3 ay mas maganda. Pero kung makakuha ka ng more than 1, okay pa 'yon. So no need to worry about. Pero pag nakakuha ka ng less than 1, doon ka mag-worry. So ibig sabihin may breakdown na yung insulation ng iyong motor, transformer or generator. So isa ito sa common test na dapat mong alamin at kabisaduhin, lalong-lalo na pag nasa mga maintenance ka ng mga motor at mga generators at transformer. So kung may katanungan ka regarding sa ating testing or about sa testing, so hanggat kaya nating sagutin, sasagutin natin yan, at mag-comment ka lang, share mo ang ating video at mag-subscribe na rin bilang suporta sa ating YouTube channel. Ngayon kung may mga iba ka pang katanungan, i-comment mo lang at sasagutin natin hanggang sa ating makakaya. So about sa ating ginanap na testing or sa tutorial ko ngayon, kung may nais ka ring idagdag para sa kaalaman ng ating mga viewers, so wala po akong open po yung comment section para sa inyong mga suggestion at comments. And the same time, maging aral din sa mga kasamahan natin. So ayan po, diyan na po nagtatapos ang ating maikling video. Salamat sa pagsuporta and God bless.